Welcome back again mga boss. So mayroon tayong repair dito na double box 15 inches. So pinapa texture dito ng may-ari. So bale may problema kasi yung box sa sukat. So ito mga boss, papakita ko sa inyo. Ginaya lang nila yung box na ginawa ko. Ayun yung gawa ko, yun nire-repair din natin. So bali ito hindi ko gawa ito, pinagawa nila sa iba. So sabi karpintero din yung gawa nito. So hindi ko alam kung paano, siguro baguhan pa lang. So ito mga boss, hindi to, kung nakikita nyo, hindi siya eskwalado, layo So ngayon ayusin natin. So layo sa kabila, ganun din, ang layo ng agwat. So pero yung sukat niya, yung taas is tama. So ngayon ang gagawin ko dito is gigibain ko to, yung side. So pangit kasi tingnan, hindi ako mapakali kasi kung i-texture ko na to ng ganito, sayang nung texture paint yung pag-repair natin kung hindi natin ayusin yung mukha niya. So i-retoke natin yung mukha niya para presentable, maayos tingnan at nasa eskwela. Yan mga boss, gigibaan ko muna to. So bali kasi ito mga boss, ang ginawa nung gumawa is 45 niya yung kanto ng mga plywood. So sa pag 45 mga boss, lalo pag lagari yung ginamit natin, so hindi magiging or 45 yan. So dapat sa pag 45 lagi tayong may guide para pag sama na natin or pinagdugtong yung bawat kanto is pantay siya. So siguro mano-mano lang yung ginamit niya or di naging tama yung pagsukat. Hindi ko lang alam mga boss kasi hindi ko lang alam kasi hindi ko nakita yung paggawa nito. So iwan ko lang kung bakit na ganito to. So ako payo ko lang sa mga baguhan pa lang maggawa ng box, kasi galing din ako dyan sa pag-umpisa ng box. So ako nag-umpisa ako, hindi ako nagpo 45 dito sa kanto kasi mahirap talaga yan. Sinubukan ko na dati yan, hindi talaga madali gawin pag wala kang guide, kasi pag mano-mano paiba-iba yung direksyon natin, kaya saka hindi mo magawa magbibilisan. Kailangan dahan-dahan talaga. Dapat kumbaga yung pulso mo sa paglagari is walang galawan. Yung minsan kasi yung lagari minsan nag-iiba yung takbo niya. So hindi katulad ng circular saw or table saw na may guide, so diretsa siya. So pag nilapat mo yan, eskwalado yan. So ako nag-umpisa ako is lang yung plywood, diretso lang, kumbaga nakadugtong lang para mabilis yung trabaho at sakto maka-eskwala. So bago nyo siguraduhin na ma-fix,
So lapatan nyo ng eskwala, tapos lagyan nyo ng bracing para hindi gagalaw yung pinagpakuan or yung plywood. Ewan ko lang kung napapaisip din ako dito bakit pinatuloy nung gumawa. Napakalayo ng eskwela, napakalayo ng takbo ng plywood. So may napansin pa ako dito, itong bracing sa gitna mas mahaba to kasi dito, pero yung kabuuan ng box is sakto naman sa sukat kasi 40 yung taas nito, sakto naman. So, hindi ko lang alam kung bakit pinatuloy. Ako kasi pag nagkakamali ako minsan, siyempre hindi tayo perfecto, nagkakamali talaga pag nagmamadali, kaya ayaw ko ng mga ras na gawa Minsan pag nagsukat ka ng plywood, tama dito sa sunod na kanto na maiksi na pala, tapos natabas mo na, tapos nilapat mo, yun nagka problema. Pagka ganon, hindi ko pinapatuloy, binabaklas ko yan. Di baling mag-abono ka sa plywood kaysa naman ibibigay mo sa may-ari na ganon, pangit yung kinalabasan. Pag ganon yung ginawa mo, hindi na babalik sa'yo yung nagpagawa. Sure yun. So ako man, nangyayari din sa akin yan kaya minsan nag-abono ako ng plywood. So okay lang yun, basta yung gawa mo is good. So ganun naman talaga dapat. So ako, ang pinaka main priority ko is yung quality, siyempre. So kaya ito babaklasin ko, kahit na mahirap ito mga boss. Sa lahat ng trabaho mga boss is mahirap yung mag-repair ka ng box kasi doble yung trabaho mo. So kaya ang singil ko dito is parehas lang ng gumawa ng paggawa ng bago. So ayun mga boss, baklasin natin. So bale mga boss, hindi na natin na videoan yung pagbaklas, ito na lang. So ito na mga boss, maglalagay na tayo ng speaker doon sa box ng W box na ni-repair natin. So bale Live Pro itong speaker na ilalagay natin, Live Pro na 1000 watts. So ayan mga boss, kukunin muna natin. So bale isang kamay lang gamit natin kasi yung isang kamay natin is nakahawak ng camera. So may kabigatan pa naman tong speaker na to. So ayan nga, dadalhin na natin. So ito na yung W box na ni-repair natin. So na texture na natin siya. At ito na nga yung dalawang speaker, pinataw na natin sa W box. So ayan mga boss, Live Pro 15 inches. So ito na yung box na ni-repair natin, kung nakita na yung video. So ito na siya ngayon mga boss, yung dalawang box. Okay na, maayos na. So bale yung isang box dito is pinalitan yun natin ng isang sidings. At ayan nga mga boss, mag-i-install na tayo ng speaker. So papasok na natin itong isang speaker sa unang box. So ayan, so kuha muna ako ng plier para balatan yung wire, kasi papasok natin yung wire sa terminal ng speaker. So at kung bago ka pa lang dito sa aking channel mga boss, huwag mo kalimutan mag subscribe at pakihit ng bell button para updated ka sa mga susunod ko pang video. So ngayon naman mga boss, maglalagay na tayo ng tornilyo. So bale nakatinat na rin ito mga boss. Siya nga pala, ang ginamit natin na bolt dito is 6mm na 1.5 inches yung haba.
So ayan mga boss, bilisan natin ng konti para hindi kayo mainip sa panonood. So ayan na nga mga boss, hinihigpitan ko na yung tornilyo sa speaker. At siya nga pala mga boss, maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel. So 2,000 subscriber na tayo mga boss. So maraming salamat sa inyo. So ayan mga boss, natapos nating higpitan. Dito naman tayo sa kabila. So ito na mga boss yung ano natin, yung nirepair na double box na pang 15 inches. So ito na ngayon yung load niya, ProLive 1000 watts. Ayan. So yung dating laman niya nakalagay na doon sa mid-high na 15. So mas na rin siya doon. So ito na yung upgraded na double box 15. So yan mga boss, ilalagay ko muna ito mga boss, yung isa, kasi yung isa andun na, nakalagay na. So ito na lang yung isa. Ayan. Ayan. Bigat. Bigat din si ProLive. So ayan na. Yan, tama siya ganyan. So, ayos na. So ayan mga boss, natapos na natin at pinagpatong na natin yung dalawang mid-high. So bali wala pang screen yung mid-high. So naghihintay pa tayo dumating yung screen. So ayan na mga boss, yung double box 15 inches na ni-repair natin. So tinexture natin. So binalik natin yung mga corner guard. So dati nang may corner guard yan mga boss. At linagyan din natin ng heavy duty speakon. Okay, salamat po sa panonood.